Umalingaw-ngaw sa buong apartment ang huling paalala mula sa may-ari. Deadline mo na sa makalawa maya. Kung wala pa ring bayad, kailangan mo nang umalis. Napahawak si Maya sa malaki ng tiyan. Huminga siya ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili at ang munting buhay na nasa loob niya. 3 buwan na lang, isisilang na niya ang anak niya. At 3 buwan na lang din, baka wala na silang matirhan. Anak, magiging okay tayo. Bulong niya, kahit siya mismo ay hindi sigurado. Ang kanyang boses, na dating nagbibigay buhay sa mga entablado, ay ngayoy halos paus na sa pag-aalala. Saan siya kukuha ng pera? Paano niya bubuhayin ang anak niya kung wala na silang bubong na masisilungan? Nagsimulang kumirot ang kanyang puso, hindi lang dahil sa bigat ng sitwasyon, kundi dahil din sa kirot ng nakaraan. Ang ama ng bata, isang alaala na mas gugustuhin niyang ibaon sa limot. Pero hindi na yon ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ang kanyang anak. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang lumaban. Nabitawan niya ang sulat na may banta ng pagpapaalis. Bumagsak ito sa marumi at lumang sahig. Wala na siyang maisip na solusyon. Parang sarado na ang lahat ng pinto para sa kanya. Biglang naggiring ang kanyang luma at basag na cellphone. Nagulat siya. Si Angelica. Maya, girl, guess what? May good news ako. Super good news. Bungad ng kanyang kaibigan. Halatang halata ang kagalakan sa boses. Pilit ngumiti si Maya. Ano yon, Gel? Sana naman makalimot ako kahit sandali sa problema ko. Girl, hindi lang makakalimot. Malilimutan mo lahat ng utang mo sa sobrang dami ng pera. Tawa ni Angelica. Naalala mo yung sinabi ko sa yung wedding ng isang sikat na angkan? Napasecure ko yung spot mo bilang singer. Imagine, ikaw ang napili sa dinami-dami. Napailing si Maya. Wedding gel? Hindi ko yata kayang kumanta ng love songs ngayon. Halos wala na akong boses sa kakaiyak. Huwag ka nang magdrama, girl. Listen, bukod sa napakalaking talent fee, may additional bonus pa pagkatapos. Sabi nila, yung nanay daw ng groom napakaswerte kung sino ang makakapagpasaya sa kanila. Paliwanag ni Angelica. Ito na yung hinihintay mong break, Maya. Ito na yung sagot sa mga problema mo. Napakunot ang noo ni Maya. Isang malaking wedding ng sikat na angkan, talent fee at bonus. Ito nga ba ang sign na hinihingi niya mula sa itaas? Ang ideya ng paghawak muli ng mikropono ay nagdulot ng halo-halong emosyon. Masaya siya dahil sa pagkakataon, pero kinakabahan din. Matagal na siyang hindi kumakanta sa malaking entablado. Bukod pa rito, paano siya kakanta ng mga awit ng pag-ibig kung ang puso niya mismo ay wasak? Sino bang kinakasal, Gel? Tanong ni Maya. Tila may kung anong malamig na hangin ang humaplos sa kanyang likod. Sino ang mapalad na ikakasal sa ganitong yaman? Nagpause sandali si Angelica. Tila nag-iisip. Ang pamilya de Villa. At ang ikakasal, si Marco Antonio de Villa. Biglang bumagsak ang cellphone sa kamay ni Maya. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang pangalan na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Ang pangalan ng lalaking nanloko at nangiwan sa kanya. Ang ama ng kanyang anak. Parang bumagsak sa kanya ang langit at lupa. Ang tanging pag-asa na nakita niya kanina ay biglang naging bangungot. Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang pinupulot ang cellphone. Hindi niya alam kung anong mas matindi, ang pagkagulat, ang sakit, o ang matinding galit na biglang bumulwak mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Marco Antonio de Villa. Ang pangalan na tila isang sumpa, bumalik para guluhin muli ang tahimik, kahit miserable, niyang buhay. Parang pelikula, nag-flashback sa kanyang isipan ang mga alaala. Ang una nilang pagkikita sa isang music festival, kung saan siya ay isang aspiring singer at siya naman ang anak ng isang prominenteng pamilya na nag-sponsor ng event, ang mabilis na pag-ibig na namuo.
puno ng pangako at pangarap. Magkasama tayong bubuo ng pamilya, Maya, bulong ni Marco, habang magkahawak ang kanilang mga kamay, nakatingin sa sumisikat na araw sa tabing dagat. Hindi ko hahayaang may makapigil sa atin, pinaniwalaan niya. Buong puso siyang naniwala sa bawat salita niya. Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang tiwala, ang kanyang pangarap. At pagkatapos, isang araw, isang text message. Maya, kailangan kong umalis. May family business kami sa States. Babalik ako. Hintayin mo ako. Iyon ang huling beses. Walang tawag. Walang sagot sa mga text messages niya. Parang bula. Bigla na lang naglaho si Marco. Kasama ang lahat ng pangako. Hindi niya alam na may 2 puso pala ang dinala niya sa paglisan nito. Ang puso niya at ang puso ng anak nila. Maya? Nandyan ka pa ba? Hello, girl? Boses ni Angelica, puno ng pag-aalala. Pilit inayos ni Maya ang kanyang sarili. Oo, Jel. Nandito pa ako. Ang boses niya ay basag. Anong nangyari? Nabigla ka siguro, no? Alam kong ex mo siya pero Maya, oportunidad yan. Isipin mo yung pera. Pilit ni Angelica. Hindi pera ang nasa isip ni Maya. Nasa isip niya ang sakit, ang pagkabigo, at ngayon, ang matinding pagkamuhi. Paano niya kakantahan ng love songs ang lalaking sumira sa kanyang buhay sa kasal nito? Hindi ko kaya, Gel. Mahina niyang sabi. Hindi ko kayang makita siya. Lalo na sa araw ng kasal niya. Anong hindi kaya? Maya, tingnan mo ang sarili mo. Saan kayo pupunta ng anak mo pag na-kick out ka dito? Sa kalsada? May dignidad ba doon? Boses ni Angelica, mas matigas na ngayon. Hindi mo ito gagawin para kay Marco. Gagawin mo ito para sa'yo at sa anak mo. Hindi ka luluhod sa harap nila, Maya. Tatayo ka, kakanta ka, at ipapakita mo sa kanila na hindi ka nila kayang sirain. Nagulantang si Maya sa mga salita ni Angelica. May punto ang kaibigan niya. Hindi niya ito dapat gawin para kay Marco. Gagawin niya ito para sa kanila ng anak niya. Upang meron silang matirhan. Upang meron siyang maipakain. Higit sa lahat, upang ipakita sa lahat, lalo na kay Marco at sa pamilya niya, na hindi siya isang talunan, na kahit sinaktan siya, hindi siya nawasak. Tumayo si Maya, hawak ang kanyang tiyan, napatingin siya sa salamin. Ang mga mata niya ay mugto, ang buhok niya ay magulo. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, sa matagal na panahon, nakakita siya ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi ito ang Maya na mahina. Hindi ito ang Maya na magtatago sa dilim. Okay, Jel, matigas niyang sabi. Tanggapin ko ang trabaho. Napabuntong hininga si Angelica sa kabilang linya. Talaga, girl? Sure ka? Oo. Sagot ni Maya, mas malakas na ngayon ang boses. Tatawagan ko ang organizer. Kailangan ko ang trabahong ito. Kinakabahan siya, oo. Natatakot siya, oo. Pero may bagong lakas na umusbong sa kanyang puso. Ito ay ang lakas ng isang ina. Ang lakas ng isang babaeng gustong lumaban para sa sarili at sa kanyang anak. Matapos ang tawag kay Angelica, dinial ni Maya ang numero ng wedding organizer na ibinigay sa kanya. Isang professional at matamis na boses ang sumagot. Hello, Miss Maya. Magandang araw po. Ito po si Amanda Dela Cruz from Elegance Events. Natutuwa po kaming malaman na tinanggap niyo ang aming alok. Pilit ngumiti si Maya. Salamat po. Kailangan ko po talaga ang trabahong ito. Wala pong problema. Magpadala na lang po kami ng kontrata para sa inyo. Pero bago po ang lahat, may special instruction po. Sabi ni Amanda. Si Doña Victoria de Villa po mismo ang gustong kumausap sa inyo para sa final briefing tungkol sa mga awitin at schedule. Parang may malamig na kamay na humawak sa leeg ni Maya. Doña Victoria de Villa, ang nanay ni Marco, ang babaeng kilala sa kanyang kapangyarihan at pagiging dominante.
Ang babaeng siguradong may kinalaman sa paglaho ni Marco sa buhay niya. Ito ay hindi lamang isang simpleng trabaho. Ito ay isang paanyaya sa isang labanan. Nakaupo si Doña Victoria de Villa sa kanyang malaking desk na gawa sa mamahaling mahogany sa loob ng kanyang opisina sa De Villa Corporation. Sa harap niya, nakalatag ang isang folder na may litrato ni Maya Reyes, malaki na ang tiyan, at isang detalyadong report tungkol sa kalagayan nito. Nakatira sa maliit na apartment, may banta ng pagpapaalis at halos walang pera. Ang ngiti sa kanyang labi ay manipis at matalim. Mahusay, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan na kayang magpatumba ng mga imperyo. Matagal na niyang alam ang tungkol kay Maya at sa sanggol. Simula pa lang, ipinadala na niya ang kanyang mga tauhan upang subaybayan ang babaeng yon. Isang maliit na problema na kailangan lang ay bigyan ng sapat na atensyon para hindi lumaki. Ang mga basurahan ay laging umaasa sa awa. Bulong niya habang tinititigan ang litrato ni Maya. Ang mga mata ng babae sa larawan ay puno ng kalungkutan, ngunit may bahid ng pagmamatigas. Isang bagay na hindi nagustuhan ni Doña Victoria. Hindi siya sanay na may lumalaban sa kanyang kagustuhan, lalo na ang mga taong tulad ni Maya. Mula sa mababang uri ng lipunan, kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ng kanyang personal assistant. I-confirm ang appointment ni Maya Reyes para bukas sa aking opisina sa bahay. Gusto ko siyang makausap ng personal. Masusunod po, Doña Victoria, sagot ng PA. At siguraduhin mong walang Marco na makakakita sa kanya. Dagdag pa niya, ayokong magkaroon ng anumang abala bago ang kasal. Alam ni Doña Victoria na ang pagpapaalis kay Maya mula sa buhay ni Marco ay hindi naging madali. Kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang impluwensya at pera. Si Marco, sa kabila ng kanyang pagiging De Villa, ay may malambot na puso. Isang kahinaan na kailangan niyang tanggalin para sa ikabubuti ng kanilang pangalan. Pinili ni Marco ang yaman at kapangyarihan kaysa sa pag-ibig, isang desisyon na ipinagmalaki niya. Ngunit alam ni Doña Victoria na may bahid ng pagsisisi ang kanyang anak at hindi niya hahayaang guluhin ni Maya ang perpektong kinabukasan na binuo niya para sa kanyang pamilya. Ang kasal ni Marco kay Isabel Fajardo ay hindi lamang pag-iisa ng dalawang kaluluwa. Ito ay pag-iisa ng dalawang malalaking pangalan at negosyo. Ito ang magpapatibay sa posisyon ng mga De Villa sa lipunan at ekonomiya. Hindi niya hahayaang sirain iyon ng isang maliit na aksidente mula sa nakaraan. Narinig niya ang pagsagot ni Amanda de la Cruz, ang wedding organizer, sa kabilang linya. Doña Victoria, na-confirm na po ang schedule ni Miss Maya Reyes para bukas ng hapon. Sinabi ko po sa kanya na kayo mismo ang gustong kumausap sa kanya. Mahusay, sabi ni Doña Victoria. Pakisabi sa kanya na mag-ayos siya ng maayos. Hindi siya pupunta sa isang simpleng audition. May lamig sa kanyang boses na halos hindi na naririnig. Pagkababa ng telepono, tumayo siya at lumapit sa malaking bintana na nagpapakita ng skyline ng Maynila. Ang lahat ng nasa ilalim niya ay tila kanyang pag-aari. Ang mga tao, ang mga kaganapan, lahat ay nasa kanyang kontrol. Kumuha siya ng isang baso ng champagne mula sa minibar. Sa isang matagumpay na pagtatapos, bulong niya, tinitigan ang bula ng alak. Inaasahan na niya ang pagdating ni Maya. Alam niya ang takot na nararamdaman ng babae. Ngunit alam din niya ang kaunting paglaban na nakita niya sa mga mata nito. Isang paglaban na kailangan niyang durugin bago pa ito magsimula. Oras na para malaman ng mga basurahan kung saan sila nababagay. Sabi niya sa sarili, bago dahan-dahang ininom ang champagne. Kinabukasan, habang papalapit ang taxi, sa gate ng De Villa Mansion, naramdaman ni Maya ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay. Ang malaking gate na gawa sa wrought iron,
Ang matatayog na pader na halos hindi makita ang loob ay parang nagpapahiwatig na hindi siya nabibilang sa mundong yon. Huminga siya ng malalim, pilit inaalala ang mga salita ni Angelica. Para sa anak mo ito, Maya. Huwag kang matakot. Bumukas ang gate at bumungad sa kanya ang isang malawak na hardin na punong-puno ng mamahaling halaman at bulaklak. Ang daan patungo sa mansyon ay mahaba at ang mismong bahay ay parang isang palasyo, malaki, mayaman, at tila walang kaluluwa. Nasalubong siya ng isang katulong na magalang na naghatid sa kanya sa isang silid na pinalamutian ng mga antigong kasangkapan at mga painting na tila milyones ang halaga. Doña Victoria de Villa, nakaupo ito sa isang eleganteng sofa, suot ang isang mamahaling damit, ang kanyang mukha ay walang emosyon, maliban sa isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Miss Reyes, sabi ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may tagong awtoridad. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa aking paanyaya. Pakiupo ka. Umupo si Maya sa tapat niya. Pilit na pinapanatiling diretso ang kanyang likod. Naramdaman niya ang matalim na tingin ni Doña Victoria na tila iniskan ang bawat detalye ng kanyang pagkatao, mula sa kanyang simpleng damit hanggang sa kanyang namamagang mga mata. Napakaganda ng boses mo, Miss Reyes. Narinig ko ang ilan sa iyong recordings, sabi ni Doña Victoria, tila nag-aalok ng papuri. Kaya naiintindihan ko kung bakit ka napili. Ngumiti si Maya, ngunit hindi niya nararamdaman ang pagiging sinsero ng babae. Salamat po. Diretsahan na tayo, Miss Reyes. Alam kong hindi ka dumating dito para lang pag-usapan ng mga kanta para sa kasal, sabi ni Doña Victoria. Biglang nagbago ang tono ng boses. Nawala ang pilit na ngiti. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na butas na walang emosyon. Alam kong alam mo kung bakit ka talaga nandito at alam kong alam mo kung sino ang ama ng dinadala mo. Nanlamig si Maya. Ang kanyang hininga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Paano? Paano niya nalaman? Huwag kang mag-alala, Miss Reyes. Lahat ay alam ko. Patuloy ni Doña Victoria, tila binabasa ang kanyang isip. Simula pa lang. Kaya ka lang naman nakarating dito ngayon ay dahil sa aking kagustuhan. Kinuha ni Doña Victoria ang isang maliit na sobre mula sa lamesa at dahan-dahan itong itinulak sa harap ni Maya. Ito ang solusyon sa lahat ng problema mo, Miss Reyes. Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Isang tseke. May nakasulat na 7 digit. Isang halaga na hindi niya pa nakikita sa buong buhay niya. Enough money para mabayaran ang lahat ng utang niya, makahanap ng bagong matitirhan, at mabuhay ng komportable sa loob ng maraming taon. Iyan ay kapalit ng iyong katahimikan. Sabi ni Doña Victoria, ang boses ay tila isang ahas na bumubulong. Wala kang gagalawin. Wala kang sasabihin. Tatapusin mo ang problema na yan at maglalaho ka na lang sa buhay namin. Hindi ka na makikita. Hindi ka na maririnig. Lalong nanlamig ang dugo ni Maya. Ang salitang tapusin ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasama ang litrato ng kanyang anak na nasa sinapupunan. Hindi lang pala ang katahimikan niya ang gusto ng babaeng ito. Gusto rin nitong mawala ang anak niya. Hindi ko po kayang gawin yan. Mahina ngunit matatag na sabi ni Maya. Hawak niya ang tiyan niya, parang pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa masamang hangin. Ang anak ko. Hindi po mabibili ang buhay niya. Biglang nagbago ang mukha ni Doña Victoria. Ang pilit ng ngiti ay tuluyan ng nawala, napalitan ng isang anyo na puno ng pagkamuhi at paghamak. Walang hiya ka, marahas niyang sabi. Gusto mo bang sirain ang pamilya ko? Ang pangalan namin? Hindi po ako ang sumira sa pamilya niyo. Kayo po ang nanira sa amin ni Marco. Pilit na lumalaban si Maya. Tumayo si Doña Victoria. Ang kanyang tingin ay nakakapaso. Makinig ka, babae. May mga bagay na hindi mo naiintindihan.
May mga puwersa na mas malakas kaysa sayo. Kung hindi mo tatanggapin ang alok ko, sisiguraduhin kong hindi lang ang karera mo ang mawawala. Mawawala ka rin sa mundong ito, kasama ang problema mo. Walang makakarinig sa'yo, walang makakakita sa'yo. Magiging isang alaala ka na lang na pilit nilang buburahin. Nanginginig si Maya. Ang takot ay bumalik, mas matindi kaysa kanina. Ang banta ay totoo. Ang kapangyarihan ng babaeng ito ay walang hangganan. Pilit siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay tila jelly. Hindi ko po gagawin yan. Kung gayon, maghanda ka sa mga kahihinatnan, sabi ni Doña Victoria umupo muli sa sofa. Tila siya isang reyna na naghuhusga sa isang hamak na alipin. Ikaw ang pumili ng iyong kapalaran. Nang talikuran ni Maya si Doña Victoria, tila mabigat ang bawat hakbang niya. Puno ng takot, ngunit may kaunting paglaban pa rin sa kanyang puso. Ang pintuan ay tila mas mabigat kaysa dati. Nang buksan niya ang pintuan para lumabas, bumungad sa kanya ang isang pamilyar na mukha. Nakatayo sa pasilyo na may hawak na folder si Marco Antonio de Villa. Nakita niya ang kanyang ex-boyfriend at nakita din ni Marco ang malaki niyang tiyan. Nagkatitigan sila. Ang mundo ay tila huminto. Napatigil si Marco sa kanyang paglalakad. Ang folder na hawak niya ay muntik nang malaglag sa sahig. Si Maya, nandito siya, sa loob ng kanilang mansyon, at ang tiyan nito, malaki na. Nag-flashback sa isipan ni Marco ang huling beses silang nagkita, isang maulan na gabi, sa labas ng apartment ni Maya, kung saan siya ay nagpaalam at nangako na babalik. Ang kasinungalingan na yon ay bumalik para guluhin siya. Ngayon, nakatayo si Maya sa harap niya, isang buhay na patunay ng kanyang mga kasalanan. Maputla ang mukha ni Maya. Ang mga mata nito ay mugto, ngunit may apoy na nagliliyab sa loob. Isang tingin na puno ng sakit, puot at pagtataka. Maya? Bulong ni Marco, halos hindi makapaniwala. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi niya inaasahan ito. Nag-aalalang lumabas si Doña Victoria mula sa opisina. Tinitigan si Marco at Maya na tila dalawang insekto na nagbanggaan. Isang mabilis na tingin ang ibinigay niya kay Marco, isang babala na hindi dapat palakihin ang issue. Marco, nandito si Miss Reyes para sa isang business meeting. Kalmadong sabi ni Doña Victoria, ngunit may bahid ng pagbabanta sa kanyang boses. Tapos na kami. Papaalis na siya. Ngunit hindi maalis ni Marco ang tingin kay Maya. Ang kanyang isip ay nagkakagulo. Ang bata. Ang bata na nasa tiyan ni Maya. Hindi niya kailangang magtanong para malaman kung kanino yon. Maya, kailangan nating mag-usap. Mahina niyang sabi. Lumapit ng bahagya. Wala na tayong pag-uusapan, Marco. Matigas na sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Naglakad si Marco papalapit kay Maya. Hinila ito patungo sa isang bahagi ng hardin, malayo sa pandinig ni Doña Victoria na nakatingin ng matalim. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Ang bata, akin ba yan? Tanong niya. Dahan-dahang lumapit kay Maya. Nanginginig ang kanyang kamay nang subukan niyang hawakan ang tiyan nito, ngunit umurong si Maya. Anong sayo? Ngayon mo lang ba naalala? Mapait na, sabi ni Maya. Ito ay sa akin. Sa akin lang. Walang kinalaman sayo. Naramdaman ni Marco ang kirot sa dibdib. Pagsisisi. Takot. Pagsisisi dahil sa ginawa niya kay Maya. Takot sa galit ng kanyang ina. Maya, please. Huwag ngayon. Pakiusap niya. Ang boses ay mahina at desperado. Alam kong nagkamali ako. Pero, huwag mong sirain ang lahat. May kasal ako. Ang pamilya ko. Anong sirain, Marco? Hindi ba't sinira mo na ang lahat noon pa man? Galit na tumulo ang luha sa mga mata ni Maya. Sinira mo ang tiwala ko. Sinira mo ang pangarap ko. Sinira mo ang buhay namin ng anak mo. Niyakap ni Marco si Maya.
Pilit kinukumbinsi ang sarili na may magagawa pa siya. Babayaran ko ang lahat ng kailangan mo. Pagsisihan ko ang lahat, Maya. Basta, huwag lang ngayon. Hayaan mong matapos ang kasal. Pagkatapos nito, aayusin ko ang lahat. Pangako. Pumiglas si Maya mula sa yakap ni Marco. Pangako? Ilang pangako na ba ang sinira mo, Marco? Hindi ko na kailangan ng anumang pangako mo. At lalong hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko ay katarungan. Ang kailangan ko ay matapos ang kasinungalingang ito. Naramdaman ni Marco ang hapdi sa kanyang pisngi. Sinampal siya ni Maya. Hindi malakas, ngunit puno ng lahat ng sakit at galit na nararamdaman nito. Wala kang alam sa hirap na pinagdaanan ko, Marco. Patuloy ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Habang ikaw, masarap ang buhay. Ako halos mamatay na sa pag-aalala para sa anak natin. At ngayon, gusto mo akong tumahimik para lang sa kasal mo? Napayo ko si Marco. Tama si Maya. Wala siyang karapatang magsalita. Natatakot siya sa kanyang ina. Natatakot siyang mawala ang kanyang yaman at posisyon. Isang duwag, iyon siya. Marco? Isang matamis, ngunit may bahid ng pagtataka na boses ang narinig niya. Napalingon si Marco, nakatayo sa dulo ng hardin, suot ang isang eleganteng summer dress, si Isabel Fajardo, ang kanyang mapapangasawa. Maganda siya, matikas, at tila walang bahid ng pag-aalala. Ngunit sa kanyang mga mata, may nakita si Marco na hindi niya maintindihan. Isang kakaibang kinang. Lumapit si Isabel, ang kanyang ngiti ay perpekto. Inakbayan niya si Marco, tila isang may-ari na humahawak sa kanyang pag-aari. Diretsong tumingin siya kay Maya. Ang kanyang ngiti ay lalong lumawak. Hi? Sabi ni Isabel, ang boses ay malinaw at buo. You must be the singer. I'm Isabel. I've heard so much about you. Niyakap ni Isabel ang braso ni Marco. Ang kanyang ngiti ay tila mas matamis kaysa sa karaniwan. Ngunit sa mga mata nito, nakita ni Maya ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Hindi galit, hindi inggit, kundi isang uri ng kalkuladong pagkamuhi. Ang mga salitang, I've heard so much about you, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, puno ng iba't ibang kahulugan. Marco, na tila nahihihiya ay hindi makatingin ng diretso kay Maya. Hinigpitan lang niya ang hawak sa braso ni Isabel. Doña Victoria naman ay nakatingin sa kanila mula sa bintana ng mansyon, tila isang agila na nagbabantay sa kanyang biktima. Maaari ka nang umalis, Miss Reyes, matigas na sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Salamat sa pagbisita. Naramdaman ni Maya na para siyang itinataboy. Tumalikod siya, ngunit sa huling sandali, muling sumulyap si Isabel. Ang kanyang ngiti ay nanatili. Ngunit sa isang iglap, nakita ni Maya ang isang bagay sa mga mata nito. Isang kaunting kinang na tila nagsasabing, alam ko ang sikreto mo at alam kong alam mo ang sa akin. Nang makalabas si Maya ng De Villa Mansion, ang kanyang isipan ay puno ng kaguluhan. Hindi lang ang pakikipag-ugnayan niya kay Marco at Doña Victoria ang nagdulot ng sakit. Ang kakaibang pag-uugali ni Isabel ang nagpatindi sa kanyang pagtataka. Bakit hindi ito galit? Bakit tila wala itong pakialam? Pagkaraan ng ilang araw, habang naglalakad si Maya patungo sa isang maliit na coffee shop para magtrabaho, napakaliit na gig para sa maliit na bayad, may isang kotse ang huminto sa kanyang tabi. Bumaba ang bintana at doon nakita niya si Isabel. Miss Reyes, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay kalmado. Maari ba tayong magkape? May gusto lang akong linawin. Nag-aalangan si Maya, ngunit may kakaibang kuryosidad na nagtulak sa kanya. Sumakay siya sa kotse ni Isabel sa loob ng coffee shop. Sa isang sulok kung saan halos walang tao, umupo sila sa tapat ng isa't isa. Si Isabel ay nag-order ng mamahaling kape, samantalang si Maya ay nag-order lang ng tubig. Diretsahan na tayo, Miss Reyes, sabi ni Isabel.
Walang bahid ng emosyon ang kanyang mukha. Alam ko ang lahat, ang tungkol sa iyo at kay Marco. At alam ko rin ang tungkol sa bata. Nanlamig si Maya. Paano? Paano niya nalaman? Bago mo itanong, nalaman ko mula kay Doña Victoria. Patuloy ni Isabel, tila binabasa ang kanyang isip. Oo, sinabi niya sa akin, isang warning daw, upang malaman ko ang pagkatao ng mapapangasawa ko. Gulat na gulat si Maya. Ibig sabihin, hindi lang pala siya ang biktima sa sitwasyong ito. Alam din ni Isabel ang mga sikreto ng De Villa. Pero bakit? Bakit ka pa rin magpapakasal? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Uminom si Isabel sa kanyang kape. Dahil ang pag-ibig, Maya, ay isang luho. Ang survival ay isang pangangailangan. Ikinuwento ni Isabel ang tungkol sa kanyang pamilya, ang Fajardo Corporation, na halos bumagsak dahil sa matinding pagkakautang. Ang kasal nila ni Marco ay hindi pag-ibig. Ito ay isang business merger, isang kasunduan upang iligtas ang kanilang kumpanya. Si Marco ay kailangan para sa kanya at siya naman ay kailangan para sa De Villa. Kaya wala akong pakialam kung may anak kayo ni Marco, sabi ni Isabel. Ang kanyang tingin ay matalim. Basta't matuloy ang kasal, basta't maisalba ang pamilya ko. Napakunot ang noo ni Maya. Ang buong mundo niya ay tila nagbago. Hindi lang pala isang pagtataksil sa pag-ibig. Ito ay isang malaking laro ng kapangyarihan at pera. Siya ay hindi lamang isang babaeng sinaktan. Siya ay isang piraso sa chess game na ito, na tila ginagamit para sa pansariling interes ng bawat isa. Kaya ngayon, naiintindihan mo na, sabi ni Isabel, tumayo na. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na makakasira sa kakasal. Malaki ang mawawala sa akin kung hindi ito matuloy. At naniniwala ka ba sa akin, Miss Reyes? Hindi mo gugustuhing kalabanin ng isang Fajardo at isang De Villa. Naglakad si Isabel papalabas ng coffee shop. Ngunit bago siya umalis, muli siyang sumulyap kay Maya. By the way, your song. Doña Victoria wants, ikaw ang aking pangarap. Make sure you sing it beautifully. Nyan Tien, by Hat Coco. Doña Victoria Munbay, Emla Jak Merkuan, Hay Chakchan Rang, Kohat no Tathay. Naiwan si Maya tulala. Ang mga salita ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ikaw ang aking pangarap. Ang awit ng pag-ibig na kailangan niyang kantahin. Ngunit ngayon, may iba na siyang awitin sa kanyang isipan. Isang awitin na hindi nila inaasahan. Isang awitin na magpapabago sa lahat. Ang mga salita ni Isabel ay parang bombang sumabog sa isipan ni Maya. Hindi siya biktima ng isang sirang pag-ibig lamang, kundi ng isang buong sistemang puno ng kasinungalingan. Ang ikaw ang aking pangarap ay tila naging isang mapanuksong hamon, isang awiting puno ng kasinungalingan na kailangan niyang kantahin. Pero paano? Paano niya kakantahin ang pangarap ng iba kung ang puso niya ay puno ng sarili niyang bangungot? Bumalik si Maya sa kanyang maliit na apartment. Ang kanyang isipan ay naglalakbay. Ang mga liriko at melodiya ay nagsimulang bumuo sa kanyang isipan, hindi ang mga liriko ng pag-ibig, kundi ng sakit, ng pagtataksil, ng pagbangon. Kinuha niya ang lumang gitara na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Ang mga daliri niya ay nanginginig nang hawakan niya ang strings, ngunit sa sandaling iyon, tila bumalik ang dating Maya, ang Maya na nabubuhay para sa musika. Maya, ano ba yan? Ang dilim ng lyrics, sabi ni Angelica, na biglang dumating at nagulat nang makita ang kaibigan na abala sa pagsusulat ng kanta. Binasa nito ang draft ng kanta ni Maya. Gusto mong kantahin to sa kasal ni Marco? Girl, papatayin ka nila. Ngumiti si Maya, isang ngiting hindi nakarating sa kanyang mga mata. Mas matagal na nila akong pinapatay sa loob, Gel. Oras na para marinig nila
ang tunay kong boses. Pero paano? Doña Victoria, Isabel, hindi sila magdadalawang isip na sirain ka. Pilit ni Angelica, puno ng pag-aalala. Saka, ikaw ang napili para kantahin ang ikaw ang aking pangarap. May kontrata ka. At sino ang magsasabi na hindi ko kinakanta ang pangarap ko? Balik ni Maya. Ang pangarap kong makalaya sa kanilang lahat. Ang pangarap kong maging malakas para sa anak ko. Patuloy si Maya sa pagsusulat. Ang bawat nota at liriko ay tila nagpapagaan sa bigat ng kanyang puso. Ito ang kanyang armas. Ito ang kanyang boses. Ito ang kanyang katarungan. Ang kanta ay naging isang pader, isang kalasag, at isang espada. Ang sumunod na mga araw ay puno ng tensyon. Sa umaga, mag-iipon siya ng lakas para harapin ang mundo. Pilit na ginagawa ang mga simpleng gawain para kumita. Sa gabi, lihim siyang magpa-practice ng kanyang kanta, ang awit ng paglaya. Sa kanyang isipan, dumating ang araw ng huling rehearsal sa mismong venue ng kasal. Ang grand ballroom ay pinalamutian na ng mga bulaklak at mamahaling dekorasyon. Doña Victoria, kasama ang wedding organizer, ay naroon, nagmamasid sa bawat detalye. Nakita rin ni Maya si Isabel na may kasamang mga kaibigan, tumatawa at nagkukwentuhan. Walang bahid ng pag-aalala. Pumunta si Maya sa entablado, ibinigay sa kanya ang mikropono. Ang musika ng Ikaw ang Aking Pangarap ay nagsimulang tumugtog. Huminga si Maya ng malalim. Kinanta niya ang bawat liriko, bawat nota, na parang nagbibigay pugay sa bawat sakit na nararamdaman niya. Sa bawat salita ng pag-ibig na lumalabas sa kanyang bibig, sa isip niya ay ang kanyang sariling mga liriko ng pagtataksil. Nagmukha siyang perpekto, kinakanta ang awitin ng buong damdamin, gaya ng hinihingi sa kanya. Ngunit sa loob niya, may ibang apoy na nagliliyab. Nang matapos siya, pumalakpak si Doña Victoria. Mahusay, Miss Reyes. Ang ganda ng boses mo. Siguradong matutuwa ang lahat. Ngumiti si Maya. Isang nangiti na tago ang lahat ng kanyang balak. Gabi na. Umuwi si Maya sa apartment. Pagod, ngunit may kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ito na. Malapit na. Ilang araw na lang. Nang buksan niya ang pintuan ng kanyang apartment, may nakita siyang isang selyadong brown envelope sa ilalim ng pintuan. Walang pangalan ang nagpadala. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Sa loob, naroon ang isang litrato, isang ultrasound ng kanyang sanggol. At sa ibabaw ng litrato, may makapal na pulang marker na nakalagay. Tila isang X na bumubura sa imahe ng kanyang anak. Nanlamig ang buong katawan ni Maya. Bumagsak ang litrato ng ultrasound sa sahig, kasama ang envelope. Pulang-pula ang marka sa ibabaw ng kanyang anak. Isang X na tila nagpapahiwatig ng pagtanggal, ng pagbura. Ang banta ay hindi na lamang salita. Ito ay isang malinaw na mensahe. Anak ko. Bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan at pakiramdam niya ay mawawalan siya ng lakas. Hindi niya nakinaya. Umiiyak siya. Napasubsob sa kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay nagdurugo. Hindi na siya ang mahalaga. Ang anak niya, ang inosenteng buhay na nasa sinapupunan niya ang tinatakot. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang sinasagot ang tawag. Iniisip ko lang ang kapakanan ng bata, Miss Reyes. Isang malamig at pamilyar na boses ang narinig niya. Boses ni Doña Victoria. Ang isang maliit na galaw mo, isang maliit na pagkakamali, at baka hindi na niya makita ang mundo. Naintindihan mo ba? Hindi nakasagot si Maya. Ang kanyang lalamunan ay tila may bara. Ang boses ni Doña Victoria ay tila galing sa impyerno, puno ng kapangyarihan at pagbabanta. Naisip mo ba ang kinabukasan ng bata kung pipiliin mong maging matigas ang ulo? Patuloy ni Doña Victoria.
Hindi lang ikaw ang mawawalan, kundi pati na rin ang sanggol na yan. Siguraduhin kong walang makakatulong sa'yo, walang makikinig, at ang huli mong kanta ay magiging eulogy mo. Pagkatapos ng banta, pinutol ni Doña Victoria ang tawag. Naiwan si Maya, luhaan, nanginginig, at puno ng matinding takot. Ang kanyang lakas na kanina lang ay nagliliyab, ay tila unti-unting namamatay. Dumating si Angelica na naalarma dahil sa hindi pagsagot ni Maya sa kanyang mga tawag. Naabutan niya ang kaibigan na nakaupo sa sahig, umiiyak ng walang tigil, hawak ang litrato ng ultrasound. Maya, ano ang nangyari? Alalang-alala si Angelica. Kinuha nito ang litrato at nanlaki ang kanyang mga mata. Sino ang gumawa nito? Si Doña Victoria ba? Tumango si Maya, hindi makapagsalita. Gel, natatakot ako. Natatakot ako para sa anak ko. Niyakap ni Angelica ang kaibigan. Huwag kang matakot, Maya. Hindi tayo papayag na saktan ka nila. Hindi tayo papayag na saktan ang anak mo. Ngunit sa mga salita ni Angelica, nakarinig si Maya ng pag-aalala. Alam niyang sa lahat ng laban na kinaharap nila, ito ang pinakamahirap. Hindi na lamang ito tungkol sa sarili niya. Tungkol na ito sa buhay ng kanyang anak. Bumangon si Maya. Kinuha ang kanyang mga lyrics. Ang awit ng paglaya na pinaghirapan niyang buuin ay tila isang nakamamatay na sandata ngayon. Kung kakantahin niya iyon, baka ito ang huling kanta niya. At baka ito rin ang huling araw ng kanyang anak. Nawasak ang kanyang puso. Ang paglaban na kanyang binuo ay tila gumuho. Ang tanging paraan para maprotektahan ang kanyang anak ay ang manahimik. Ang sumunod, ang kalimutan ng lahat. Napakasakit. Napakasakit tanggapin ang pagkatalo. Hindi ko na yata kaya, Gel. Bulong niya. Baka mas mabuti kung sundin ko na lang sila. Napatingin si Angelica kay Maya, puno ng lungkot. Alam niyang nawawalan na ng pag-asa ang kaibigan niya. Ang apoy sa mga mata ni Maya ay tila nawala na, napalitan ng kawalan ng pag-asa. Humiga si Maya sa kanyang kama. Hawak ang kanyang tiyan. Ang gabi bago ang kasal. Ang gabi bago ang araw na kailangan niyang pumili. Ang araw na kailangan niyang magdesisyon kung ipaglalaban niya ang sarili o isasakripisyo ang kanyang boses para sa kapakanan ng kanyang anak. Patawarin mo ako, anak. Bulong niya sa dilim. Patawarin mo ang nanay mo kung duwag ako umaga ng araw ng kasal. Ang langit ay kulay abo, tila sumasalamin sa bigat na nararamdaman ni Maya. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang mga banta ni Doña Victoria ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasama ang litrato ng ultrasound na may pulang X. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusuot ang kanyang simpleng gown para sa performance. Maya, sigurado ka na ba sa gagawin mo? Tanong ni Angelica na sinamahan siya. May pag-aalala sa boses nito. Tumingin si Maya sa salamin. Ang kanyang mga mata ay mugto, ngunit may bagong determinasyon na sumisilay. Kagabi, natakot siya. Ngunit kaninang umaga, habang hinahaplos ang kanyang tiyan, nagbago ang lahat. Hindi siya maaaring maging duwag. Hindi niya kayang turuan ang kanyang anak na sumuko sa takot. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Tungkol ito sa pagtatanggol sa sarili at sa kanyang anak. Oo, Gel. Mahina niyang sagot, ngunit puno ng bigat. Kailangan kong gawin ito para sa anak ko. Nasa loob na si Maya ng grand ballroom ng isang 5-star hotel. Ang venue ay enggrande, puno ng mamahaling dekorasyon at libu-libong bulaklak. Ang mga bisita ay pawang mga elitista at mayayaman. Tawa at usapan ang naririnig sa buong bulwagan. Nakita niya si Marco, nakatayo sa altar, nakangiti ng pilit sa kanyang bride na si Isabel. Si Doña Victoria naman ay nakaupo sa unang hanay. Ang kanyang mukha ay matikas at puno ng pagmamalaki. Lahat ay tila perpekto,
Isang perpektong kasinungalingan. Dumating ang oras ng kanyang performance. Ang MC ay tinawag ang kanyang pangalan. Ngayon, pakinggan natin ang napakagandang boses ni Miss Maya Reyes na aawit ng isang espesyal na awitin para sa ating bagong kasal. Nagsimulang tumugtog ang intro ng "Ikaw ang aking pangarap." Lumakad si Maya patungo sa entablado. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Naglakad siya na parang isang sundalo na papunta sa giyera. Nang makarating sa gitna ng entablado, huminga si Maya ng malalim. Nakatingin siya kay Marco na nanlaki ang mga mata nang magtama ang kanilang tingin. Pagkatapos, tumingin siya kay Isabel na may isang pilit na ngiti sa kanyang labi. At huli, tumingin siya kay Doña Victoria na nagbigay sa kanya ng isang matalim na babala. Nag-pause ang musika, 1 segundo, 2 segundo. Ang buong ballroom ay tila natahimik. Pagkatapos, kinuha ni Maya ang mikropono. Sa halip na ang pamilyar na melodiya ng "Ikaw ang aking pangarap", isang bagong tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Isang malungkot, ngunit makapangyarihang tunog ng isang gitara na sinundan ng kanyang boses. Ang kanta ay nagsimula. Hindi ito ang awit na hinihingi nila. Ito ang awit ng paglaya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang pangako'y binitawan. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin. Pangarap na binuo, ngayoy abo na lamang. Napakunot ang noo ni Doña Victoria. Napatingin si Marco. Putlang-putla ang mukha. Nagtataka ang mga bisita. Ang iyong pagtalikod, isang kutsilyong sumaksak. Patuloy ni Maya, ang kanyang tingin ay nakatutok kay Marco. Puso kong sugatan. Sa dilim naglakbay. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang mga mata ni Doña Victoria ay nagliliyab sa galit. Si Marco ay halos mawalan ng balanse. Si Isabel naman ay nanatiling kalmado. Ngunit may nakitang pagkabahala sa kanyang mga mata. Ngunit sa bawat luha, may bagong pag-asa. Kinanta ni Maya. Dahan-dahang hinaplos ang kanyang malaking tiyan. Isang buhay na sumisibol. Sa puso'y nagbigay lakas. Hindi na magtatago. Hindi na matatakot. Ang katotohanan ay ilalantad. Sa awit ko'y ibubunyag. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa bawat sulok ng silid. Ang kanyang boses na puno ng sakit ngunit may matinding lakas ay umalingaw-ngaw. Ang bawat liriko ay tila isang busilak na katotohanan na naglalantad sa kasinungalingan ng lahat ng naroroon. Ang mga bisita ay hindi na nagbubulungan. Nakatingin sila kay Maya, sa tiyan niya at kay Marco, na ngayon ay halos tumayo na. Ang dugong nananalaytay, nag-uugnay sa ting nakaraan. Kinanta niya. Ang kanyang tingin ay nakatutok kay Marco. Hindi na maitatago ang bunga ng pag-ibig na sinayang. Ang pangalang pilit binura. Ngayoy babangon, ipagsisigawan. Sa ngalan ng anak ko, ako'y lalaban. Pagkatapos ng huling nota, tumahimik ang buong ballroom. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Maya. Inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa kanyang tiyan at ang kanyang tingin ay matapang na nakatitig kay Marco. Isang malinaw na mensahe. "Security! Patahimikin ang babae na yan!" Sigaw ni Doña Victoria. Tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Palisin siya dito. Ngunit huli na. Ang mga kamera ng mga paparazzi na hindi niya napansin sa gitna ng kaguluhan ay nagsimulang kumislap. Ang lahat ay nakita. Ang lahat ay narinig. Ang kasal na dapat ay magiging perpekto ay naging isang malaking iskandalo. Ang katotohanan ay nabunyag at ito ay gumuho ang lahat ng kasinungalingan. Ilang linggo matapos ang wedding of the year na nauwi sa scandal of the decade, ang mukha ni Maya ay nasa lahat ng dako, sa mga pahayagan, sa TV news at sa social media. Hindi bilang isang hamak na singer, kundi bilang ang babaeng naglakas loob na ilantad ang katotohanan
laban sa mga makapangyarihan. Ang awit ng paglaya ay naging national anthem ng mga nabiktima ng kawalan ng katarungan. Ang pamilya De Villa ay nagimbal, ang wedding merger ay kanselado, ang Fajardo Corporation ay umatras, at sa huli, tuluyang bumagsak. Si Marco Antonio De Villa ay naging simbolo ng kawalang hiyaan at kaduwagan, nawalan ng kredibilidad sa mata ng publiko. Si Doña Victoria, ang reyna na dating may kontrol sa lahat, ay nakaranas ng matinding kahihiyan. Ang kanyang imperyo ay nayanig at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng korupsyon at pagtataksil. Hindi na nagtagal, natanggap ni Maya ang tawag mula sa isang kilalang law firm. Isang abogado na naantig sa kanyang kwento ang nag-alok ng pro bono service. Hindi pera ang habol ni Maya. Ang gusto niya ay katarungan at pagkilala sa kanyang anak. Hindi ko po kailangan ng pera nila, attorney, sabi ni Maya sa abogado na isang babae ring lumaban para sa mga inaapi. Ang gusto ko lang po ay makilala ni Marco ang kanyang anak, ang magkaroon ng pangalan ng anak ko. Sa kabila ng matinding pagtutol ni Doña Victoria at sa takot na lalong lumala ang iskandalo, napilitan si Marco na pumirma sa birth certificate ng bata. Kinikilala ang kanyang pagiging ama. Ito ang tagumpay ni Maya, isang simple ngunit makahulugang tagumpay. Isang araw, habang papalabas si Maya mula sa opisina ng abogado, nakita niya si Marco sa labas. Nakatayo ito roon, balikat ang balikat, may bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Maya, mahina niyang sabi, gusto kong mag-sorry sa lahat ng nagawa ko. Tiningnan ni Maya si Marco, walang galit, walang pag-ibig, tanging pagtanggap lamang. Hindi ko na kailangan ng sorry mo, Marco. Ginawa ko ito para sa anak ko. At ngayon, malaya na ako. Malaya na kami. Iniwan niya si Marco na nakatayo doon, nag-iisa sa gitna ng kanyang mga pagkakamali. Hindi niya kailangan ng pagmamahal nito. Hindi niya kailangan ng pera nito. Ang kailangan niya ay ang pagkilala sa anak niya. Lumipas ang mga linggo. Ang awit ng paglaya ay naging viral at nakuha ang atensyon ng isang independent record label. Tinawagan siya at inalok ng kontrata. Hindi na siya isang bigong singer. Siya ay isang inspirasyon. Kumuha si Maya ng isang maliit ngunit maaliwalas na apartment, malayo sa mga alaala ng nakaraan. Sa bintana ng kanyang bagong tahanan, nakatanaw siya sa syudad. Wala na ang takot, wala na ang desperasyon. Napalitan iyon ng kapayapaan at pag-asa. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, malapit na niyang makita ang kanyang anak. Ang bunga ng kanyang pag-ibig at ang simbolo ng kanyang kalakasan. Kinuha niya ang kanyang gitara. Nagsimula siyang tumugtog ng isang bagong melodiya, isang awit ng pag-asa, isang awit ng bagong simula. Ang kanyang boses ay malinaw, puno ng pagmamahal. Kinakanta niya ang awit na yon para sa kanyang anak, para sa kanyang bagong buhay. Mahimbing ka, aking sinta. Bulong niya habang kumakanta. Ang mga mata niya ay puno ng luha ng kagalakan. Ang iyong ina ay narito. Magpoprotekta at magmamahal. Wala nang sasaktan sa'yo. Wala nang magtatago. Malaya na tayo. Isang bagong kabanata ang nagsisimula. Hindi isang kwento ng pag-ibig na sirang-sira, kundi isang kwento ng pagbangon, ng kalakasan, at ng walang hanggang pagmamahal ng isang ina.